the new way to earn money with links on the internet, called Linkvertise.net. So eto guys, bagong enclosure ng Orange Pi 03. Yan, napakaganda niya. Yan. So dito sa taas meron siyang 12 volts na fan. I think 12 volts ito. Kasi dito sa 5 volts is mahina siya eh. Pero 5 volts yung ginagamit kong niya. Kasi ayokong masyadong malakas naman. Then, meron siyang butas para dun sa mga pins sa both sides. And then, dito sa likod is meron siyang bracket para doon sa kanyang antenna, Bluetooth antenna. And dito, may space pa rin, may open pa rin dito na space para doon sa SD card. Ang problema lang dito guys is mahirap siyang madekwat. Mahirap makuha yung SD card kasi hindi ito kasi yung yung ipupush mo tapos lalabas. Hindi. Pagka naipush mo na, yun na yung pwesto niya. So ito is medyo mahirap siyang kunin kung hindi ka gagamit ng mahabang kuko. Kaya kailangan mo magpahaba ng kuko. And then, dito sa bottom is meron siyang labasan ng init. Then, meron siya both sides ganito, tornilyuhan. And then, sa harap naman, yan is yung may opening lahat yung ports niya. Yung micro HDMI, yung Type-C, yung USB, and yung LAN port niya. Yan. So, ginawan lang natin siya ng kasi wala pa yung ating inaantay na Universal Shield custom board ni Sir Paulo. Dahil wala pa, trinay natin siya sa Universal or Ultimate custom board sana. Yan. Trinay natin siya doon. So, ang mga napansin ko lang na pangit dito sa niya is, una, nilagyan ko siya ng ito guys, ng heatsink. Pag nilagyan mo siya ng heatsink, hindi na siya lalapat dito. Kasi kailangan mong i-modify, kailangan bawasan yung part niya dito. Yung 4 na tornilyuhan, kailangan mong bawasan para maipasok mo siya. Yun lang naman yung napansin ko na para mapagkasya mo to. Mapagkakasya mo to, kakailanganin mo lang ng mas mahabang tornilyo. So, sir, yung gumawa ng 3D casing nito is baka naman magawan ng paraan yun para may heatsink pa rin itong mas maganda pa rin kasi yung heatsink. Kung napanood niyo yung mga ibang videos natin guys sa Orange Pi 0 series is malaking tulong talaga yung heatsink plus added protection added pampalamig ng fan. Iba rin lang yung may tutulong ng fan, pero yung heatsink talaga guys malaki yung may tutulong. So dito sa setup na to guys, ayan, basic wiring lang gamit natin. Ayan, diba? Para mas gusto ko kasi itong MOSFET kaysa doon sa mechanical relay kasi kita mo kakasya siya dito sa tuktok ng buck converter. Ayan, at syempre, dito sa nandyan yung anti-pitik natin. Ayan, nandun sa loob mismo. O, diba? Ayan. So, gagamitan natin siya ng binibenta nating UPS. Pre-order po itong UPS, guys, para makita ninyo. Ayan siya. Ba't malabo? Ayan. So, 220. Ito, 12 volts. Ito naman is 9 volts out. Para doon sa mga TP-Link na ninyo. Na mga routers. And then, meron tayong 5 volts out para sa ating mga
Node MCU, MediaCon, and then dito naman is meron tayong PoE, pwedeng 48 volts, pwedeng 24 volts. 24 volts para sa mga TP-Link and Ubiquiti, then 48 volts para sa mga Compass. O, diba? So, ayan siya. Yan. O, diba? Umiikot siya. Okay. So, ayan. Gumagana na siya. So, ayan guys, pag gusto nyo umorder nito is pre-order po tayo. So, mag-PM po kayo sa ating Facebook page at kakausapin kayo ng ating Facebook admin. Ayan. So, napakasimpleng build. Orange Pi 03 na naka-UPS.